Ganyan talaga. Well, baka ganyan talaga si Kamanalangin bago kumain. Ibinupulay-pulay namin ang aming sarili! Parang may lamay lang, ano po. Pero pagkain yung kaharap nila, ano. Wala siyang marami sa pagsumok sa buhay! Hindi ko na rin maintindihan kung ano yung mga pinagsasabi niya. Napakarami sa iyo! Sapat ka na ba? Iningatan mo siya ba? Salamat! Pagkadala matibay ito sa baboy? Maraming Iwan ko lang po, no? Well, hindi rin naman natin sila mahuhusgahan. Nakakapanibago nga lang sa mga nakagis na nating panalangin, ano ho? Pero ano ba sa palagay niyo po mga curious? Ano ba ang tamang paraan ng pagdarasal? Kailangan ba na isigaw upang madinig ng Diyos ang panalangin? Ano po ba sa palagay niyo? Well, ano man po ang ating paraan, huwag nating kalimutan ang mga mahalagang aspeto ng ating panalangin. Una po dito yung pagtitiwala sa Diyos. Sa panalangin po mahalagang tandaan na tayo po ay lumalapit sa Diyos na may pananampalataya o pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ito po ay pagkilala na tayo po ay nangangailangan ng Diyos at umaasa sa kanyang tulong at gabay. Pangalawa po dito, ang pagpapasalamat. Sa panalangin po mahalagang magpasalamat sa Diyos para sa mga biyaya at biyayang ibinigay sa atin. Ito po ay pagpapahayag ng ating pagkilala sa kabutihan ng Diyos at pagpapahalaga sa mga biyayang natanggap natin mula sa Kanya. Pangatlo po dito, pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Sa panalangin din po mahalagang magsisi sa mga kasalanan at humingi ng kapatawaran mula sa Diyos. Dahil ito po ay pag-amin ng ating mga pagkukulang at pagkilala sa Diyos bilang ating tagapagligtas at mapagpatawad. Pangapat, paghingi ng gabay at lakas. Sa panalangin po, mahalagang humingi ng gabay at lakas mula sa Diyos. Ito po ay pagkilala na tayo ay nangangailangan ng patnubay at tulong ng Espiritu Santo upang maging tapat sa ating mga responsibilidad at harapin ang mga hamon ng buhay. And last, pag-alay po ng sarili. Sa panalangin po, mahalagang ialay natin ang ating sarili sa Diyos at ang kanyang kalooban. Ito po ay pagpapahayag ng ating pagsunod at pagsasabuhay sa mga aral at utos ng Diyos. Ang mga nabanggit po ng mga elemento na ito ay hindi eksklusibo at maaaring magkaiba po ng mga paraan at pagpapahayag nito depende po sa personal na karanasan at pananampalataya ng bawat isa po sa atin. Ang mahalaga po ay maging tapat, bukas at taos-puso sa ating pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. So ayan po mga curious, sana po ay nakatulong ang video na ito. Kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Bahagi niyo po sa mga kakilala ninyo at gawin po natin ang nararapat gawin bilang isang tunay na Katoliko sa salita at sa gawa at maaari niyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hello, blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito po si Brother Joseph Cavale. Ini-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow din sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless.